Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma rin yan. Wala na siyang ibang matitirhan kundi ang bahay na ito, hindi ba? Ang tinig ni Doña Imelda ay hindi isang sigaw, kundi isang malamig na pumatay, parang kagat ng yelo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Narinig ko yon. Hindi ko sinasadyang marinig dahil nakatayo lang ako sa tapat ng pinto ng silid-aralan nila. Ang aking mga labi ay halos dumampi sa matigas na kahoy. Ang salitang iyon, wala na siyang ibang matitirhan, ay bumalot sa aking pagkatao na parang isang kadenang mainit na bakal. Sa aking mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang supot na papel na binili ko sa isang mamahaling tindahan. Ang kamanghamanghang hand and foot lotion na matagal nang pinapangarap ni Rico. Kahapon, kinailangan kong magtipid sa almusal sa loob ng isang buwan, nagbilang ng bawat sentimo ng aking baon upang mabili ito bilang munting regalo sa anibersaryo ng aming kasal. Ngayon, ang supot na ito ay tila isang nakakainsong biro. Lumipat ang aking tingin sa aking mga kamay, ang mga palad na may mga pilat mula sa paglalaban ng labada ng pamilya, ang mga kuko na laging madumi dahil sa paglilinis ng sahig. Sa paningin ni Imelda, ito siguro ang tinatawag niyang tissue paper na pangbraso, walang silbi at pangit. Ang lotion na dapat sana'y magdala ng bango ng pag-aalaga sa kamay ng aking asawa ay biglang naging mabigat na bato. Maya-maya, humakbang ako papasok. Ang aking mga paa ay tila hindi na sa akin. Hindi ako umiyak. Ang katawan ko ay hindi na marunong magbigay ng luha. Sa halip, naramdaman ko ang paghigpit ng aking lalamunan. Isang bukol na hindi makadaan. Isang bagay na masakit at mas matalim pa sa isang tinik. Ang mga mata ko ay nakatitig sa isa pang bagay na hawak ni Rico. Isang piraso ng papel na may pirma na. Amaryllis, nandito ka pala. Sambit ni Rico. Ang kanyang boses ay pinilit na maging kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan para tumakas. Si Doña Imelda ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ano ang papel na yan, Rico? Tanong ko. Ang aking boses ay tila galing sa isang malayo at dayuhang lugar. Umubo si Imelda. Wala kang pakialam dyan, luwalhati. Ito ang magliligtas sa pamilya natin, hindi ang pagiging utusan mo sa kusina. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinapasan ko para sa'yo? Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa amin. Hindi utang na loob ang gusto kong pag-usapan, inay. Putol ni Rico, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Luwalhati, ang kumpanya namin, kailangan namin ng tulong at ang tulong na yan ay may kapalit. Dito na ako natauhan. Hindi ito tungkol sa pagliligtas. Ito ay tungkol sa pagpapalit. Ang mga alahas, luwalhati, sabi ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang hindi kanais-nais na liwanag. Ang heirloom na ibinigay ko sa iyo noong kasal. Nasaan? Kailangan nating ipagbili iyan. Ang huling linya ng depensa natin. Doon ko naintindihan ng lahat. Hindi lang ang plano nila na paalisin ako, kundi pati ang nakaraang buwan, ang maliit na ipon ko, ang inilaan ko para sa unang ultrasound para sa bata na wala pa sa kanilang kaalaman, ay hindi ninakaw sa pamamagitan ng paninira. Ninakaw ito para sa pansariling luho ni Imelda at ngayon, ito ay ipinagpalit sa isang kasinungalingan tungkol sa pag-iingat sa ari-arian. Ang supot ng lotion ay biglang gumulong sa sahig at hindi ko na narinig ang anumang tunog. Tanging ang napakalaking pagkabali sa loob ng aking dibdib, isang bagay na mas malakas kaysa anumang pagbagsak ng bubong. Tila nagkalat ang mga piraso ng aking pagkatao sa karimlan. Napatingin ako sa aking mga kamay, ang mga peklat na yon, ang mga kamay na nagluto, naglinis, nag-alaga.
Naging hindi na sila mahalaga. Nasaan ang mga alahas? Luwalhati. Pilit na tanong ni Rico. Lumapit siya sa akin. Sa halip na sumagot, tiningnan ko siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan nang walang pag-aalinlangan. Ang lalaking aking minahal, ang lalaking aking sinilungan sa simpleng buhay. Hindi ko kinuha ang mga alahas, Rico. Mahinang sagot ko. Ngunit ang aking ipon, kinuha ninyo. At kinuha ninyo ang aking dangal. Sumabog si Imelda. Wala ka ng silbi. Umalis ka rito. Ngayon na. Ang maruming dugo na dala mo ay hindi dapat makita sa bahay na ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi siya sumigaw ng malakas, ngunit ang bawat salita ay parang isang matalim na latigo. Hinawakan niya ang braso ko at hinila ako patungo sa pinto. Ang hangin sa labas ay nagdadala na ng matinding lamig at pagbasa ng malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila may sariling lungkot na ipinapadala. Nang makarating ako sa pintuan, huminto ako, bumaling kay Rico. Ang kanyang mukha ay putla, puno ng pagsisisi na hindi niya kayang isakatuparan. Pakiusap sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling nakatayo sa likod ng kanyang ina. Rico, tingnan mo ako. Bulong ko. Ang aking tinig ay humihina sa lakas ng hangin na pumapasok sa bahay. Ako ang asawa mo. Hindi ba ako mahalaga? Wala siyang sagot. Tanging ang kanyang paghinga na hindi pantay. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi ko makakalimutan, tinalikuran niya ako. Hindi niya ako sinuportahan. Hindi niya ako pinrotektahan. Hinayaan niya akong lamunin ng bagyo. Si Imelda ang nagtulak sa akin palabas. Ang malamig, marahas na pagtulak ay nagpabagsak sa akin sa sementadong hagdanan. Ang kanyang huling salita ay isang sumpa. Huwag ka nang bumalik. Tagapagmana ng wala. Naramdaman ko ang lupit ng ulan na tumatama sa aking mukha. Hindi na bilang tubig, kundi bilang libu-libong dahilan para ako ay magalit. Niyakap ko ang aking tiyan, ang munting buhay sa loob ko, at iyon ang tanging init na nararamdaman ko. Habang ang bawat patak ng ulan ay lumilikha ng mga maliliit na alon sa lupa, isang pangako ang nabuo sa aking puso. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin at sa aking anak. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Nang imulat ko ang aking mga mata, hindi ang malamig na semento ang aking unang nadama, kundi ang amoy ng lumang kahoy at halumigmig. Ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintanang may lamat ay may dalang tunog ng pagpatak ng tubig na bumabagsak sa isang lalagyan sa labas. Nagtatala ng isang nakababagot at paulit-ulit na ritmo sa katahimikan. Ako ay buhay pa. Iyon ang unang bahagyang pag-asa na nakita ko sa gitna ng kadiliman. Ang aking katawan ay pumanaw sa sakit, ngunit ang aking diwa, tila, ay pinilit ng isang hindi maipaliwanag na lakas na magpatuloy. Nasa isang maliit na silid ako, may isang higaan na halos hindi nakasya ang aking katawan at isang maliit na aparador na tila matutumba sa bawat paggalaw. Ang aking tiyan ay tila isang malaking, mabigat na bato na kailangan kong protektahan mula sa lahat. Sa tabi ng kama, may isang basong tubig at isang plato ng kanin na tila pinainit na muli. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang init na hindi nagmula sa pagkain, kundi sa pagkaunawa. Maribel, isang tinig ang nagsalita, malumanay at may bahid ng pag-aalala. Si Aling Nena, ang aking kapitbahay mula sa kalye kung saan ako namuhay bilang isang simpleng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit hindi ng paghamak na nakita ko kay Imelda. Aling Nena, paano? Ang aking boses ay parang buhangin na bumubuhos mula sa isang sirang lalagyan. Narinig ko ang lahat, anak, ang iyong pag-iyak sa gitna ng unos at ang pagtataka ko
Ang katarungan ay hindi makikita sa bahay ng mga magbanwa. Ang mga taong tulad nila, puro hungkag na hangin. Mabilis niyang sinabi ang kanyang pagtataka. Ipinapakita ang kanyang pagkamuhi sa mga taong bumastos sa akin. Sinabi ko sa kanila na mas maigi pa ang isang taong naghihirap ng tapat kaysa sa isang taong mayaman ngunit walang puso. Habang nag-uusap kami, ang aking isip ay tumakas. Tila isang ibong nais makalipad palayo sa hawla. Hindi ko nais na maging pabigat. Hindi ko nais na gumamit ng pangalan ni mong aking ama na sana ay tinulungan ako, ngunit pinili kong hindi gamitin. Ang kahihiyan ay mas mabigat kaysa sa bagyo. Kinabukasan, sa gitna ng aking pagkalito at pagkabahala sa bata sa aking sinapupunan, kinuha ko ang huling 5 piso na nakatago sa ilalim ng aking pantulog. Kailangan kong malaman, kailangan kong makita ang buhay na ito na aking iniligtas mula sa kalye. Naglakad ako patungo sa pinakamalapit na klinika. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalayag sa hindi pamilyar na teritoryo. Ang silid ng doktor ay maliit at ang amoy ng alkohol at gamot ay nagbigay sa akin ng bahagyang pagkahilo. Nang ilagay ng doktor ang stethoscope sa aking tiyan at narinig ko yon, ang mabilis, sigla at malusog na ritmo ng isang bagong buhay. Ito ay hindi isang malakas na tunog, ngunit ito ang pinakamagandang musika na kailanman ko narinig. Ito ay isang pangako na ang aking pagdurusa ay hindi magiging walang kabuluhan. Hindi ko na kailangang patunayan ang aking halaga sa sinuman. Kailangan ko lang itong patunayan para sa maliit na taong ito na umaasa sa akin. Ang sakit ng kagabi ay biglang humupa, napalitan ng isang matinding determinasyon na ipagtanggol ang buhay na ito laban sa anumang kasamaan. Nang makalabas ako, may natitira pa akong isang pagkakataon, isang numero na matagal nang hindi ko tinatawagan. Ang tanging numero na nag-uugnay pa rin sa akin sa dating buhay na yon. Ang numero ni Mang Jess, ang matandang driver at tagapangalaga ng aking ama. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang inadial ko ang numerong iyon sa lumang cellphone na ibinigay sa akin ni Aling Nena. Sa pangatlong ring may sumagot. Hello? Ang tinig ni Mang Jess ay tila hindi nagbago. Matanda ngunit may awtoridad. Mang Jess, ako po ito. Si Lulu po ito. Ang pagbigkas ko ng aking dating pangalan ay masakit. Sa kabilang linya, naramdaman kong nagbago ang kanyang paghinga. May katahimikan na nagtagal ng masyadong mahaba. Isang katahimikan na puno ng pag-aalala at paghinga ng malalim. Sa wakas, siya ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay lumabas na may bahagyang pag-alog, ngunit may matibay na emosyon. Anak, nasaan ka o? 3 taon. 3 taon na akong naghahanap sa'yo. Huwag kang mag-alala, Lulu. Ano man ang mangyari, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Wala na akong ibang narinig kundi ang malambot na tinig ng aking tagapag-alaga at ang panginginig ng aking mga tuhod ay bumalik. Ang tanging bagay na nais kong gawin ay umiyak ng malakas, ngunit hindi ko na magawa. Ang luha na hindi lumabas kagabi dahil sa takot ay hindi na rin lumabas ngayon dahil sa biglaang bigat ng kaligtasan. Mang Jess, sabi ko, pilit na pinapatatag ang aking sarili. Kailangan ko ng trabaho. Hindi ako naghahanap ng awa. Kailangan ko ng trabaho na may kinalaman sa tela. Sa pagtahi, kahit ano, kailangan kong magsimula ulit para sa kanya. Itinuro ko ang aking tiyan. Sige anak, pumunta ka sa lungsod. Huwag kang mag-alala sa pera. Sa ngayon, bumili ka ng masarap na pagkain. Hintayin mo ako sa harap ng lumang gusali ng ilustre, sa likod ng gayet. Doon tayo mag-uusap. Nang ibaba ko ang telepono, tumingin ako sa aking paligid. Ang maliit na silid ay tila nagiging isang maliit na pugad ng pag-asa. Ang aking lumang pangarap, ang aking pagkatao,
bilang isang taga-disenyo, ay nagsisimulang magpakita ng sarili sa mga gilid ng aking paningin. Hindi ako babalik bilang asawa ni Rico. Hindi ako babalik para humingi ng tawad. Bumalik ako sa bahay ni Aling Nena at sa muli niyang pag-aalok ng kanin, kinuha ko ito. Ngunit bago ako kumain, kinuha ko ang isang lumang lapis na natagpuan ko sa aparador at nag-sketch ako sa likod ng isang lumang resibo. Isang disenyo ng tela, mabilis, matapang, at puno ng sigla. Ang aking pagtitiis ay hindi magtatagal. Ang aking pagpapakumbaba ay may hangganan. Sa likod ng matayog na gate ng ilustre, hindi ako babalik bilang Lulu, ang asawang nagdurusa. Babalik ako bilang isang sundalo na handa nang bawiin ang lahat ng ipinagkait sa akin. Ang pagdating ko sa bakuran ng Ilustre Group ay isang tahimik na pagdalo. Ang mga bakal na pinto ay matayog at matibay, nagpapakita ng kapangyarihan na hindi ko kailanman matatamasa sa loob ng 5 taon. Hindi ako pumasok sa pangunahing pintuan. Sa halip, dinala ako ni Mang Jess sa isang tahimik na gilid, isang maliit na service entrance na dati kong iniwasan. Luwalhati, sabi ni Mang Jess, tila nagdarasal. Ang iyong ama ay nag-iwan ng napakaraming pag-iingat. Ang iyong pagkatao ay mananatiling lihim sa lahat, maliban sa akin at sa board of directors. Sa ngayon, ikaw ay magiging Miss L lamang, isang consultant sa textile quality control. Ang aking unang araw ay isang paglalakbay sa isang lupaing pamilyar, ngunit ngayon ay tila banyaga. Ang bawat opisina, bawat silid na pinasok ko ay nagpapaalala sa akin ng aking nakaraang buhay, ang buhay na inabandon ako para sa isang kasinungalingan. Ngunit ngayon, ang aking presensya ay may layunin. Hindi ako narito upang sumamba, kundi upang magtatag. Nagsimula akong magtrabaho sa mga pabrika, hindi sa mga mararangyang opisina. Nais kong maramdaman ang init ng mga makina, ang amoy ng hilaw na sinulid, ang aking mga mata na sanay na sa pagtingin sa dumi ng sahig. Ngayon ay matalas na naghahanap ng bawat pagkakamali sa paghabi. Hindi ito ang kalidad na inaasahan ng Ilustre, sabi ko sa isang foreman. Ang aking tinig ay mahinahon ngunit matatag. Ang tensyon sa makina ay masyadong mababa. Mapapansin ito ng mga mamimili sa loob ng 6 na buwan. Ayusin ito ngayon. Ang foreman, na dati ay nagtataas ng kilay sa akin nung ako pa ang asawa ni Rico, ay nagulat sa aking awtoridad. Wala siyang nagawa, kundi sumunod. Ang bawat maliit na pagbabago na aking ipinatupad ay nagbunga ng mabilis na pagtaas sa kalidad ng produkto at pagbawas sa waste. Ito ay isang tahimik na tagumpay, isang barya na inilalagay ko sa aking koleksyon ng paghihiganti. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, ang mundo ng mga magbanwa ay unti-unting gumuguho. Ang bahay ay nagiging mas malamig. Ang mga empleyado ay nagsisimulang magreklamo dahil matagal nang hindi natatanggap ang kanilang sweldo. Narinig ko ang mga balita mula sa isang ulat ng balita sa opisina ni Mang Jess. Ang kumpanya ni Rico ay nawalan ng kontrata sa isang malaking developer dahil sa pagkaantala ng supply. Ito ang ganti ng Diyos sa kanila, bulong ni Mang Jess habang naghahatid ng tsaa sa akin. Hindi pa, Mang Jess, sagot ko. Hindi umaalis ang tingin sa mga spreadsheet. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang katarungan ay hindi humihingi ng paumanhin. Kailangan nating maghintay na sila mismo ang humukay ng kanilang libingan. Isang hapon, habang nag-e-edit ako ng isang design sample sa aking pribadong silid, nakita ko ang sketch na ginawa ko sa gilid ng resibo ni Aling Nena. Ang disenyo para sa isang bagong uri ng linen na may kakaibang texture. Ito ay isang disenyo na nagpapakita ng lakas na may lambot. Sa isang sandali ng pag-iisa, naramdaman ko ang pagmamahal sa sining na matagal nang nakatago. Pagkatapos, isang pangyayari ang nagpatindi sa aking determinasyon. Isang memo ang ipinamahagi
sa buong departamento tungkol sa isang gala night para sa mga potential investors ng Ilustre. Ang isang bahagi ng pagdiriwang ay ang pagpapakilala ng isang bagong, revolusyonaryong linya ng tela. Ang pagpapakita na ito ang magpapatatag sa posisyon ng Ilustre sa merkado sa susunod na dekada. Naramdaman ko ang isang malamig na ngiti. Ito ang magiging entablado ko. Ngunit ang aking pagtuon ay nabasag nang makita ko ang isang maliit na anunsyo sa pahayagan na inihain ni Mang Jess. Isang maliit na business fair sa aming dating kapitbahayan kung saan si Doña Imelda ay magpapakita ng ilang lumang disenyo ng tela na sinasabi niyang kanya. Ito ay isang desperadong hakbang upang muling kumita. Tinitigan ko ang mukha ni Imelda sa larawan. Mabigat ang makeup, mayabang pa rin. Sa kabila ng mga paghihirap, sa loob niya, may isang maliit na boses na nagsasabing, siya ay walang pagbabago. Napakabuti ng panahon. Kung sila ay nagtatangkang magnegosyo, kailangan nilang malaman kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Kailangan nilang makita ang aking liwanag upang lubos na madama ang dilim. Mang Jess, tawag ko. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig, kundi matigas. Ihanda mo ang pinakamagandang imbitasyon na mayroon tayo. Kailangan nating tiyakin na ang pamilya Magbanua ay makadalo sa aming gala night at tiyakin mo na ang aking bagong disenyo, iyong linen, ang magiging sentro ng lahat ng atensyon. Ang aking determinasyon ay tila isang matalim na punyal na nakaturo sa hinaharap. Ngunit ang paggamit ng aking pangalan ay hindi pa rin opsyon. Kailangan ko ng higit pang oras para maging handa. Gawin mo yan, luwalhati. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga ahas ay umaaligid. Nang bumaba ang araw, narinig ko ang tunog ng isang lumang kotse na nagpapatakbo ng hindi maayos sa kalsada sa labas. Tila nagmamadali at nag-aalala. Tiningnan ko sa bintana. Isang sasakyang luma na tila pinilit na maging bago ang huminto sa isang hindi pangkaraniwang lugar. Sa loob, nakita ko si Rico. Siya ay nagmamadaling bumaba. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagkabahala. Si Rico? Ano ang ginagawa niya rito? Bulong ko. Baka may kailangan siya sa mga tao ni Doña Imelda, sabi ni Mang Jess na nakatayo sa tabi ko. Si Rico ay nagmamadaling lumapit sa isang maliit na stall kung saan nakatayo si Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Nakita ko siyang nakikipag-usap ng masigla kay Imelda. Itinuturo ang isang direksyon. Ang kanyang kilos ay tila nagmamadali. Nabalik lamang ang diwa ni Luwalhati nang marinig niya ang sigaw ni Mang Jess. Luwalhati, ang dokumento. Iiwan mo ba ang pamilya mo sa panganib? Ang tanong na yon ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Napatingin ako sa mga papeles na nakakalat sa aking mesa, ang mga plano para sa pag-aayos ng Ilustre at ang mga finalized eviction notice para sa mga gusali na pag-aari pa rin ng mga Magbanwa na ngayon ay nasa pangalan na ng aking kumpanya. Hindi ko pa ito pinapirmahan dahil naghihintay ako ng isang final act of betrayal. Anong panganib, Mang Jess? Tanong ko. Natuklasan ko na nag-apply sila ng isang malaking utang, Luwalhati. Kung hindi sila makakuha ng investor, mawawala ang lahat. Everything. Sa aking puso, nagdududa ako. Ito ba ay isang patibong? O ito na ang tamang panahon? Doña Imelda, sa kanyang desperasyon, ay may lihim na kinalaban na hindi ko pa alam. At si Rico, sa kanyang pagmamadali, ay tila naghahanap ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng investor. Mang Jess, sabi ko, ang aking tinig ay nagiging matigas muli. Huwag mong galawin ang eviction notice. Hayaan mo silang maabot ang pinakamababang punto. Pero, ihanda mo ang imbitasyon. Kailangan nilang makita kung sino ang nagmamay-ari ng kanilang kapalaran. Nang lumingon ako, para tingnan muli ang kotse ni Rico, wala na ito. Tanging ang alikabok na iniwan ng mabilis na pag-alis nito ang nananatili
sa sementadong daanan. Ang pagdating ko sa bakuran ng Ilustre Group ay isang tahimik na pagdalo. Ang mga bakal na pinto ay matayog at matibay. Nagpapakita ng kapangyarihan na hindi ko kailanman matatamasa sa loob ng 5 taon. Hindi ako pumasok sa pangunahing pintuan. Sa halip, dinala ako ni Mang Jess sa isang tahimik na gilid. Isang maliit na service entrance na dati kong iniwasan. "Luwalhati," sabi ni Mang Jess, tila nagdarasal. "Ang iyong ama ay nag-iwan ng napakaraming pag-iingat. Ang iyong pagkatao ay mananatiling lihim sa lahat, maliban sa akin at sa board of directors. Sa ngayon, ikaw ay magiging Miss Lalamang, isang consultant sa textile quality control." Ang aking unang araw ay isang paglalakbay sa isang lupaing pamilyar, ngunit ngayon ay tila banyaga. Ang bawat opisina, bawat silid na pinasok ko ay nagpapaalala sa akin ng aking nakaraang buhay. Ang buhay na inabandon ako para sa isang kasinungalingan. Ngunit ngayon, ang aking presensya ay may layunin. Hindi ako narito upang sumamba, kundi upang magtatag. Nagsimula akong magtrabaho sa mga pabrika, hindi sa mga mararangyang opisina. Nais kong maramdaman ang init ng mga makina, ang amoy ng hilaw na sinulid, ang aking mga mata na sanay na sa pagtingin sa dumi ng sahig, ngayon ay matalas na naghahanap ng bawat pagkakamali sa paghabi. "Hindi ito ang kalidad na inaasahan ng Ilustre," sabi ko sa isang foreman. Ang aking tinig ay mahinahon ngunit matatag. Ang tensyon sa makina ay masyadong mababa. Mapapansin ito ng mga mamimili sa loob ng 6 na buwan. Ayusin ito ngayon. Ang foreman na dati ay nagtataas ng kilay sa akin noong ako pa ang asawa ni Rico, ay nagulat sa aking awtoridad. Wala siyang nagawa, kundi sumunod. Ang bawat maliit na pagbabago na aking ipinatupad ay nagbunga ng mabilis na pagtaas sa kalidad ng produkto at pagbawas sa waste. Ito ay isang tahimik na tagumpay, isang barya na inilalagay ko sa aking koleksyon ng paghihiganti. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, ang mundo ng mga magbanua ay unti-unting gumuguho. Ang bahay ay nagiging mas malamig. Ang mga empleyado ay nagsisimulang magreklamo dahil matagal nang hindi natatanggap ang kanilang sweldo. Narinig ko ang mga balita mula sa isang ulat ng balita sa opisina ni Mang Jess. Ang kumpanya ni Rico ay nawalan ng kontrata sa isang malaking developer dahil sa pagkaantala ng supply. Ito ang ganti ng Diyos sa kanila, bulong ni Mang Jess habang naghahatid ng tsaa sa akin. "Hindi pa, Mang Jess," sagot ko. Hindi umaalis ang tingin sa mga spreadsheet. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang katarungan ay hindi humihingi ng paumanhin. Kailangan nating maghintay na sila mismo ang humukay ng kanilang libingan. Isang hapon, habang nag-e-edit ako ng isang design sample sa aking pribadong silid, nakita ko ang sketch na ginawa ko sa gilid ng resibo ni Aling Nena. Ang disenyo para sa isang bagong uri ng linen na may kakaibang texture. Ito ay isang disenyo na nagpapakita ng lakas na may lambot. Sa isang sandali ng pag-iisa, naramdaman ko ang pagmamahal sa sining na matagal nang nakatago. Pagkatapos, isang pangyayari ang nagpatindi sa aking determinasyon. Isang memo ang ipinamahagi sa buong departamento tungkol sa isang gala night para sa mga potential investors ng Ilustre. Ang isang bahagi ng pagdiriwang ay ang pagpapakilala ng isang bagong, revolusyonaryong linya ng tela. Ang pagpapakita na ito ang magpapatatag sa posisyon ng Ilustre sa merkado sa susunod na dekada. Naramdaman ko ang isang malamig na ngiti. Ito ang magiging entablado ko. Ngunit ang aking pagtuon ay nabasag nang makita ko ang isang maliit na anunsyo sa pahayagan na inihain ni Mang Jess. Isang maliit na business fair sa aming dating kapitbahayan kung saan si Doña Imelda ay magpapakita ng ilang lumang disenyo ng tela
na sinasabi niyang kanya. Ito ay isang desperadong hakbang upang muling kumita. Tinitigan ko ang mukha ni Imelda sa larawan. Mabigat ang makeup, mayabang pa rin, sa kabila ng mga paghihirap. Sa loob niya, may isang maliit na boses na nagsasabing siya ay walang pagbabago, napakabuti ng panahon. Kung sila ay nagtatangkang magnegosyo, kailangan nilang malaman kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Kailangan nilang makita ang aking liwanag upang lubos na madama ang dilim. Mang Jess, tawag ko. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig, kundi matigas. Ihanda mo ang pinakamagandang imbitasyon na mayroon tayo. Kailangan nating tiyakin na ang pamilya Magbanua ay makadalo sa aming gala night. At tiyakin mo na ang aking bagong disenyo, iyong linen, ang magiging sentro ng lahat ng atensyon. Ang aking determinasyon ay tila isang matalim na punyal na nakaturo sa hinaharap. Ngunit ang paggamit ng aking pangalan ay hindi pa rin opsyon. Kailangan ko ng higit pang oras para maging handa. Gawin mo yan, luwalhati. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga ahas ay umaaligid. Nang bumaba ang araw, narinig ko ang tunog ng isang lumang kotse na nagpapatakbo ng hindi maayos sa kalsada sa labas. Tila nagmamadali at nag-aalala. Tiningnan ko sa bintana. Isang sasakyang luma na tila pinilit na maging bago ang huminto sa isang hindi pangkaraniwang lugar. Sa loob, nakita ko si Rico. Siya ay nagmamadaling bumaba. Ang kanyang muka ay may bahid ng pagkabahala. Si Rico? Ano ang ginagawa niya rito? Bulong ko. Baka may kailangan siya sa mga tao ni Doña Imelda. Sabi ni Mang Jess na nakatayo sa tabi ko. Si Rico ay nagmamadaling lumapit sa isang maliit na stall kung saan nakatayo si Imelda. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa. Nakita ko siyang nakikipag-usap ng masigla kay Imelda. Itinuturo ang isang direksyon. Ang kanyang kilos ay tila nagmamadali. Nabalik lamang ang diwa ni Luwalhati nang marinig niya ang sigaw ni Mang Jess. Luwalhati, ang dokumento. Iiwan mo ba ang pamilya mo sa panganib? Ang tanong na yon ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Napatingin ako sa mga papeles na nakakalat sa aking mesa. Ang mga plano para sa pag-aayos ng ilustre at ang mga finalized eviction notice para sa mga gusali na pag-aari pa rin ng mga Magbanua na ngayon ay nasa pangalan na ng aking kumpanya. Hindi ko pa ito pinapirmahan dahil naghihintay ako ng isang final act of betrayal. Anong panganib, Mang Jess? Tanong ko. Natuklasan ko na nag-apply sila ng isang malaking utang luwalhati. Kung hindi sila makakuha ng investor, mawawala ang lahat. Everything. Sa aking puso, nagdududa ako. Ito ba ay isang patibong? O ito na ang tamang panahon? Doña Imelda, sa kanyang desperasyon, ay may lihim na kinalaban na hindi ko pa alam. At si Rico, sa kanyang pagmamadali, ay tila naghahanap ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng investor. Mang Jess, sabi ko, ang aking tinig ay nagiging matigas muli. Huwag mong galawin ang eviction notice. Hayaan mo silang maabot ang pinakamababang punto. Pero, ihanda mo ang imbitasyon. Kailangan nilang makita kung sino ang nagmamay-ari ng kanilang kapalaran. Nang lumingon ako para tingnan muli ang kotse ni Rico, wala na ito. Tanging ang alikabok na iniwan ng mabilis na pag-alis nito ang nananatili sa sementadong daanan. Sa loob ng Illustre Tower, ang liwanag ay hindi lamang mula sa mga kristal na chandelier. Ito ay nagmula sa mismong hangin na tila kumikinang sa kapangyarihan at bagong kabanata. Ang gala night ay isang pangyayari, isang pagpapakita ng pag-angat ng Illustre mula sa isang panahon ng pagdadalamhati patungo sa isang bagong edad ng pagiging reyna sa industriya ng tela. Ako, bilang Miss L, ay nasa likod ng isang kurtina ng mga kaganapan. Ang bawat detalye ay sumusunod sa aking plano. Ang bawat kanape ay sinuri. Ang bawat piraso ng tela ay aking obra.
Ilang metro lamang mula sa akin, sa gitna ng mga high society na bisita, nandoon sila, ang pamilya, magbanwa. Ang kanilang kasuotan ay isang caricature ng dati nilang karangyaan. Si Doña Imelda ay nakasuot ng lumang seda na halos hindi na makatago sa kanyang katawan, na tila nagpapahiwatig ng kanyang nakaraang mga pagkalugi. Si Rico ay nakasuot ng barong na mukhang kakatwang masikip. Ang kanyang mga mata ay walang tigil na naghahanap ng kahit sinong makakatulong. Ang kanilang mukha ay puno ng pagkabahala, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng walang hanggang kasakiman. Nagpapakilala sila sa mga tao. Ang kanilang bawat salita ay isang paghiling para sa pautang o isang pagpapalaki ng kanilang dating katayuan. Kailangan namin ng kausap tungkol sa bagong investor, pabulong na sinabi ni Imelda kay Rico. Kailangan nating maging kaibigan ng mga tao rito. Sino ang chairman? Dapat makuha natin ang kanyang atensyon. Ang aking puso ay nanatiling walang pakialam sa kanilang pagpapanggap. Ang aking mga daliri ay nakahawak sa isang basong tubig. Sa aking isip, naaalala ko ang mga kamay na yon, ang mga kamay na naglalaba, naglilini, nag-aalaga sa kanila, na ngayoy kinakailangan ng isang investor. Ang irony ay nakakapagod. Isang opisyal ang lumapit sa kanila, si Mr. De La Cruz, na sa katunayan ay isang matagal nang pinagkakatiwalaang abogado ng ilustre na inutusan kong maging sandalan ni Rico. Doña Imelda, Ginoong Magbanua, malumanay na sabi ni De La Cruz. Ang chairman ay nakarinig ng inyong sitwasyon, ngunit ang chairman ay may isang kondisyon bago ang anumang formal na pag-uusap. Dahil sa sensitibong negosasyon, hinihiling ng chairman na iwan muna ninyo ang inyong anak sa labas ng silid pagpupulong. Ang labi ni Imelda ay umalsa sa pagkadismaya. Isang bata, isang sagabal sa kanilang pag-aanyong mayayaman. Anak, bakit kailangan namin ng bata? Wala kaming dalang bata. Hindi, Donya, pagtatama ni De La Cruz. Ang maliit na babae na inalagaan ninyo. Ang inyong apo, si Amansinaya. Nanigas si Rico. Ang pangalan ng bata ay tila isang pako na tumama sa kanyang kaluluwa. Ang huling pagkakataon na nakita niya ang bata ay noong bago ako paalisin. Tila may malaking kaligayahan siyang ipinapakita sa bata sa mga sandaling iyon. Wala akong alam dyan, matigas na sagot ni Imelda. Wala kaming kasamang bata. Huwag po kayong magsinungaling, Donya. May isang maliit na anghel na naghihintay. Siya ay napakaganda at mayroon siyang mga mata na tila nagbibigay liwanag sa buong silid. Kailangan siyang sumama sa inyo sa loob. Napuno ng takot si Rico. Ang bata? Bakit biglang kailangan ng bata? Kung makita ng chairman ng bata, baka malaman nito ang tungkol sa akin. O baka hindi na siya kailangang maging lihim. Habang sila ay nag-aalinlangan at nag-uusap ng mabilis, nakita ko mula sa malayo si Mang Jess na naglalakad patungo sa kanila, hawak si Amansinaya. Si Amansinaya ay nakasuot ng isang simpleng puting damit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng isang malaking pulang ribbon. Ang kulay na pinili ko para sa kanya dahil ito ang kulay ng passion at power. Inabot ni Mang Jess ang bata kay Imelda na tila isang parusa. Ang bata ay tinitigan ng kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay malinaw at walang bahid ng takot. Naramdaman ni Imelda ang bigat ng bata sa kanyang mga kamay, isang bagay na hindi niya kailanman gugustuhin. Maaari na kayong pumasok, sabi ni De La Cruz, at pumasok sila sa bulwagan kung saan naroon ang lahat ng high-profile na bisita. Sa loob, ang lahat ng mata ay nakatuon sa pintuan. Naghihintay sila. Naghihintay sa chairman. Pinanood ko silang maglakad. Si Imelda na naglalakad nang may pag-iingat dahil sa bata. Si Rico na tila isang anino sa tabi ng kanyang ina.
Ang kanilang paglalakad ay tila napakabagal. Bawat hakbang ay isang pagtutuos ng kanilang kapalaran. Nang sila ay nasa gitna na ng bulwagan, kung saan ang lahat ay maaring makita sila, isang malakas na tunog ng musika ang nagbigay daan sa isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang ingay. At doon, mula sa entablado, lumabas ako. Ang aking paglabas ay hindi isang pagtakbo, kundi isang dahan-dahang paglalakad sa pulang carpet. Ang bawat hakbang ay may bigat at intensyon. Wala na ang aking dating damit pambahay. Ang aking anyo ay balot sa isang custom-made na suit ng pinakamataas na kalidad ng ilustre. Kulay midnight blue na sumisip-sip sa lahat ng liwanag at nagpapatingkad sa aking tindig. Ang aking buhok ay nakapusod ng simple ngunit elegante at ang aking mga mata ay matalas, hindi nagpapakita ng anuman kundi ang malamig na kalkulasyon. Ang bulwagan ay biglang naging isang estatwa. Ang mga mata ng mga negosyante at mga sosyedad ay hindi na nakatuon sa dekorasyon o pagkain, kundi sa akin. Nang makalapit ako sa gitna, huminto ako at tiningnan ang silid. Isang mabilis na pag-scan na nagpapatunay na naroon ang lahat ng taong nais kong makita. Ang aking mga mata ay huminto kay Rico at Imelda, na ngayon ay nakatayo, tila naligaw sa gitna ng kanilang sariling pagtatanghal. Si Imelda ay mahigpit na nakakapit sa bata at si Rico ay nakatayo ng bahagularan sa tabi niya. Ang isang pangalan ay umalingaw-ngaw sa aking isip at sa sandaling iyon, hinawakan ko ang mikropono na inihanda ni Mang Jess. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ko. Ang aking tinig ay malinaw at malakas, dumadagundong sa buong bulwagan. Walang kailangan ng pagtaas ng boses. Ako po si Luwalhati Ilustre. At kayong dalawa? Idiniin ko ang salitang iyon. Ang aking mga mata ay nakatutok ng direkta kina Rico at Imelda. Wala na kayong utang na loob sa akin. Ako na ang may utang na loob sa sarili ko para kalimutan kayo. Ang katahimikan ay nagmistulang isang makapal na kurtina. Si Imelda ay namutla. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog ang lumalabas. Si Rico ay nakatayo pa rin na parang bato. Ang kanyang mga mata ay lumalaki. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang braso ng kanyang ina. Ito ay hindi totoo. Isa siyang sinungaling. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang dating pagiging aristokrata ay biglang naglaho, pinalitan ng desperadong pagtatanggol ng isang taong naubusan ng depensa. Siya ay isang katulong lamang. Ngumiti ako. Isang ngumangiti na hindi umabot sa aking mga mata. Isang katulong na nagtatrabaho ng higit pa sa inyong dalawa ng pinagsama. At isang katulong na, sa inyong kawalang ingat, ay nagtago ng isang katotohanan na sisira sa inyo. Isang palatandaan. Walang salita. Sa gilid ng bulwagan, lumabas ang dalawang tauhan. May dalang isang malaking portable screen. Sa isang iglap, ang buong silid ay naliwanagan ng isang malinaw na audio recording. Ang tinig ni Imelda na walang pag-aalinlangan ay umalingaw-ngaw. Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma rin yan. Wala na siyang ibang matitirhan, kundi ang bahay na ito. Hindi ba? Pagkatapos ay ang aking boses mula sa nakaraan. Mahina, nagmamakaawa, habang ako ay nakaluhod sa hagdan. Inay, ang ipon ko para sa gamot. Pinatunayan ni Mang Jess na kinuha ninyo ito. At ang tugon ni Rico, malinaw at walang pagdadalawang isip. Hayaan mo na, Luwalhati. Kailangan nating ito para sa kumpanya. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang mga mata ay nagdidikit sa akin, at pagkatapos ay bumaling sa magbanwa. Ang pagtatanghal ay perpekto. Nang matapos ang recording, huminga ako ng malalim, na tila nagtatanggal ng isang mabigat na pasanin na aking binuhat sa loob ng 3 taon. Ang bahay na yon, ang inyong kumpanya, ang inyong buhay, na inakala ninyong mayroon kayo,
Lahat ay nakatayo sa mga kasinungalingan na aking tiniis. Ngayon, tapos na. Si Rico ay parang nabali ang gulugod. Naglakad siya patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na tila sa wakas ay naintindihan ko. Purong pagsisisi. Lulu, pakiusap. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo at sa ating anak. Hayaan mong magsimula ulit tayo. Lumuhod siya, hindi sa harap ng mga tao, kundi sa harap ko. Ang aking puso ay kumirot. Isang manipis. Halos hindi naramdamang pag-urong ng matigas na bahagi ng aking pagkatao. Ngunit pagkatapos, nakita ko si Aman Sinaya na nagtatago sa likod ni Mang Jess. Ang kanyang maliliit na kamay ay humahawak sa tela ng Amerikana nito. Ang kanyang mga mata ay nagtataka sa gulo. Ang batang iyon, ang aking lakas. Niyakap ko si Aman Sinaya at sa sandaling iyon, humarap ako kay Rico. Ngunit ang aking tingin ay nagtagal lamang ng 1 segundo. 1 segundo ng pagkilala sa ama. Bago ito tuluyang pinalitan ng pananaw ng isang tagapagmana. Huwag kang magkakamali, Rico. Sabi ko, ang aking tinig ay kalmado. Ako ay nagpapatawad sa iyo, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ang aking kaluluwa ay nangangailangan ng kapayapaan upang palakihin ang aking anak na babae. Ngunit ang pwesto mo sa buhay ko ay nawala sa gabing iyon ng ulan. Hindi ko kailangang ituro ang paghihiganti. Nagawa na ito ng aking presensya. Mr. De La Cruz, tawag ko sa aking abogado na nakatayo ng tahimik sa gilid. Ibigay mo sa kanila ang dokumento. Ang kumpanya ninyo ay pag-aari na ng Illustre Group simula ngayong gabi. At ang bahay ninyo ay ipapamahagi sa mga empleyadong pinagsamantalahan ni Emwan ninyo. Ang mga tao ay nagulat. Walang dahas, walang sigaw. Tanging ang perpektong, hindi maibabalik na pag-aari. Nang makita ko ang pagbagsak ni Rico, ang pagkawala ng lahat sa kanyang mga mata, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Nakaramdam ako ng pagod. Ang pagod ng isang taong sa wakas ay nakasakay sa tuktok ng bundok. Hinawakan ko ang kamay ni Aman Sinaya. Halika na tayo, aking prinsesa. Nang kami ay papalabas na, lumingon ako. Si Imelda ay nakaupo sa sahig, nag-iisa, habang si Rico ay nakaluhod pa rin. Hindi na sa akin, kundi sa kahihiyan. Ang pag-alis sa gitna ng bulwagan ay mas madali kaysa sa aking inaasahan. Ang pagkilala at paggalang na ibinigay nila sa akin bilang chairman ay isang pananggalang na mas matibay kaysa sa anumang emosyonal na pader na aking binuo. Sa sasakyan, habang si Aman Sinaya ay tahimik na natutulog sa aking kandungan, ang aking tingin ay napunta sa aking kanang kamay. Dahan-dahan, inilagay ko ito sa likod ng aking kamay, ang kamay ni Mang Jess, na nagmamaneho ng may pag-iingat. Mang Jess, bulong ko, salamat sa pag-iingat mo sa aking anak. Ang kanyang kamay, na matagal nang sanay sa paghawak ng manibela, ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang daliri ay hindi sinasadyang sumalubong sa aking kamay sa 1 segundo. Ang pagdampi na yon ay hindi puno ng anumang sensualidad, kundi ng isang malalim, halos ama-amahang pag-aalaga. Kami ay parehong napatigil. Si Mang Jess ay mabilis na hinila ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namula ng kaunti. Aking prinsesa, trabaho ko yan. Anya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang pangangalaga sa iyo at sa inyong anak, ang aking utang na loob sa inyong yumaong ama. Naramdaman ko ang isang kakaibang init. Ito ang kilig na hindi ko naramdaman kay Rico. Ang kilig ng pagiging tunay na pinahahalagahan, protektado at ginagalang. Ito ay ang init ng pagtitiwala at loyalty. Isang bagay na perpekto dahil alam kong hindi ito kailanman magiging higit pa sa paggalang na yon. Ito ay isang ligtas na lambingan
Sa gitna ng aking paglalakbay, pagdating namin sa aking bagong penthouse, inilagay ko si Amansinaya sa kanyang kama na gawa sa pinakamahusay na linen na ginawa ng ilustre. "Mama," sabi ng bata, "gising na." Sino yung lalaking mukhang malungkot sa palasyo? Hindi ko kailangang magpaliwanag, ngunit nilapitan ko siya at hinaplos ang kanyang buhok. Ang lalaking iyon, Amansinaya, ay isang tao na nakalimutan kung gaano kahalaga ang pamilya. Ikaw at ako, tayo ang ating pamilya ngayon at sisiguraduhin kong ang ating pamilya ay magiging mas malakas kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Sa aking silid-aralan, nakaupo ako sa aking bagong mesa. Ang amoy ng mga bagong libro at leather ang pumalit sa amoy ng luma at amag. Naglagay ako ng isang maliit na bote ng essential oil na may amoy ng lavender, ang aking paborito, na nagpapagaan ng isip. Inutusan ko si Mang Jess na kumuha ng mga ulat tungkol sa magbanwa. Ano ang ginagawa nila, Mang Jess? Si Doña Imelda ay nagtitinda ng mga lumang tela sa isang maliit na fair sa kanto ng kanilang dating baryo. Ang kanyang mga disenyo ay nananatiling luma at walang sigla, walang bumibili. At si Rico? Wala siyang ginagawa. Umuuwi siya, umiinom, at nagtatanong sa mga tao. Mukhang hindi niya matanggap na ang lahat ay nawala. Nakita ko siyang nagtangkang kausapin ang isa sa ating mga security guard, marahil para magtanong tungkol sa'yo, ngunit pinaalis siya. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Hayaan mo siyang magtanong. Hayaan mo siyang magdusa sa pag-alam na ang lahat ay nasa harap niya, ngunit hindi niya ito maabot. Ang isang bagay na nakakuha ng aking pansin sa ulat ng seguridad ay isang maliit na detalye. Si Rico ay madalas na nagtatanong tungkol sa isang tiyak na abogado, ang parehong abogado na tinawag ko para magpatupad ng pagkuha ng kanilang ari-arian. Mang Jess, iyon bang abogadong iyon ay may kaugnayan sa kanyang ina? Nag-alinlangan si Mang Jess. Sa aking pagkakaalam, ang abogado na yon ay dating nagbigay ng payo kay Doña Imelda sa isang lumang debt dispute niya ilang taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ko alam kung meron pa silang koneksyon ngayon. Isang loose end. Isang tao na posibleng maging tulay sa kanilang pagbabalik. O baka, isang tao na kailangan kong bantayan ng mas malapit. Nang isara ko ang mga papeles, tumingin ako sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila isang milya-milyong bituin na naghihintay na abutin. Hindi na ako natatakot. Ang aking nakaraan ay isang apoy na nagpukaw sa akin. Sa kabilang banda, sa isang madilim at maliit na bahay sa isang hindi kilalang bahagi ng lungsod, si Rico ay desperadong naghahanap ng kanyang lumang cellphone. Kailangan niyang tawagan ng isang tao, ang tanging tao na sa tingin niya ay makakapag-ayos nito, ang kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang lumang numero ni Imelda, hindi na ito gumagana. Sa kanyang pagkadismaya, kinuha niya ang pinakabagong business card na nakuha niya. Isang card mula sa isang tao na sinubukan niyang kausapin sa gala upang humiram ng pondo. Ang pangalan sa card ay hindi malinaw, ngunit ang numero ay bago. Sa ilalim ng pangalan, may maliit na nakasulat, "The Chairman's Office." Sa takot at pag-asa, dinial niya ang numero. Sa isang iglap may tumugon, "Ilustre Group, paano ako makakatulong?" "Ako si Rico Magbanua," sabi ni Rico. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Gusto kong kausapin ang chairman. Mayroon akong impormasyon tungkol sa kumpanya. Isang bagay na mahalaga tungkol sa quality control." Isang mahabang paghinto ang sumunod at pagkatapos ay ang malamig na tugon. Ang chairman ay abala sa mga pagpupulong. Maaari kang mag-iwan ng mensahe. Hindi. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Ito ay tungkol sa seguridad ng linen na kanilang ipinagmalaki kagabi. Mayroon akong nakita noong nagtatrabaho ako noon. Patawad, Ginoong Magbanua. Ang linya ay sarado na. Mayroon lamang kaming mga appointment.
Dahil sa kanyang desperasyon, nagdesisyon si Rico na gawin ang pinakamatapang na bagay na maaari niyang isipin. Magpapadala siya ng isang mensahe na sigurado akong maaabot ang chairman ng direkta isang bagay na alam niyang mapapansin. Ang aking paglabas ay hindi isang pagtakbo, kundi isang dahan-dahang paglalakad sa pulang karpet. Ang bawat hakbang ay may bigat at intensyon. Wala na ang aking dating damit pambahay. Ang aking anyo ay balot sa isang custom-made na suit ng pinakamataas na kalidad ng ilustre, kulay midnight blue, na sumisisipsip sa lahat ng liwanag at nagpapatingkad sa aking tindig. Ang aking buhok ay nakapusod ng simple ngunit elegante, at ang aking mga mata ay matalas, hindi nagpapakita ng anuman kundi ang malamig na kalkulasyon. Ang aking mga mata ay huminto kina Rico at Imelda na ngayon ay nakatayo, tila naligaw sa gitna ng kanilang sariling pagtatanghal. Si Imelda ay mahigpit na nakakapit sa bata at si Rico ay nakatayo ng pagkaligaw sa tabi niya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ko, ang aking tinig ay malinaw at malakas. Ako po si Luwalhati Ilustre at kayong dalawa, wala na kayong utang na loob sa akin. Ako na ang may utang na loob sa sarili ko para kalimutan kayo. Ang katahimikan ay nagmistulang isang makapal na kurtina. Si Imelda ay namutla. Sa gitna ng gulat, hindi niya napansin na ang bata, si Amansinaya, ay hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ang maliit na mga mata ni Amansinaya ay nakatuon sa isang babaeng nakatayo sa likod, tinitingnan ng kanyang ina ng may paghanga. Sa sandaling iyon, lumabas ang dalawang tauhan, dala ang screen. Ang audio ay nagpatugtog. Nang marinig ni Rico ang sarili niyang tinig na humihingi ng paumanhin, ang kanyang muka ay tila nagbago ng kulay. Nang marinig niya ang aking boses na nagpaliwanag tungkol sa ninakaw na pera, tiningnan niya ang kanyang ina. Ang pagtataka at pagtataksil ay naglalaro sa kanyang mga mata. Hayaan mo siyang magpaliwanag, sabi ko kay Dela Cruz na nakatayo sa tabi ko. Pagkatapos, maaari na tayong magpatuloy. Si Rico ay nagtangkang magsalita. Lulu, pakiusap. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang maliit na tinig ang narinig mula sa tabi ni Mang Jess. Mama? Tawag ni Amansinaya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit narinig sa katahimikan. Ang bata ay tumakbo papalayo sa pagkakahawak ni Imelda na hindi na nagawang pigilan siya. Tumakbo si Amansinaya patungo sa akin. Ang pagtakbo niya ay tila isang sagisag ng kalayaan. Nang marating niya ako, mahigpit niya akong niyakap sa aking baywang. Mama, ang ganda mo. Ang mga mata ni Rico ay tumama sa akin pagkatapos ay sa bata. Tiningnan niya ang maliit na mukha, ang mga labi, ang hugis ng noo, at ang kanyang hininga ay biglang huminto. Ang pagkilala ay nagpalubog sa kanya. Amansinaya, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi naririnig. Ang mga mata mo. Sa sandaling iyon, tiningnan ko si Rico. Ang aking ekspresyon ay walang emosyon at sa kanyang paningin, ipinakita ko ang katotohanan. Ang heirloom na ninakaw ay ang aking pagmamahal. Siya ang iyong anak, Rico, at siya ay nagdadala ng apelidong Ilustre. Ang pangalan mo ay wala na sa kanya. Hindi na niya kayang tumayo. Bumagsak siya sa sahig, hindi sa harap ko, kundi sa harap ng kanyang sariling kawalang saysay. Sa sasakyan, habang si Amansinaya ay tahimik na natutulog sa aking kandungan, ang aking tingin ay napunta sa aking kanang kamay. Dahan-dahan, inilagay ko ito sa likod ng aking kamay. Ang kamay ni Mang Jess na nagmamaneho ng may pag-iingat. Mang Jess, bulong ko. Salamat sa pag-iingat mo sa aking anak. Ang kanyang kamay, na matagal nang sanay sa paghawak ng manibela, ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang daliri ay hindi sinasadyang sumalubong sa aking kamay,
sa isang segundo. Ang pagdampi na yon ay hindi puno ng anumang sensualidad, kundi ng isang malalim, halos ama-amahang pag-aalaga. Kami ay parehong napatigil. Si Mang Jess ay mabilis na hinila ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay namula ng kaunti. Aking prinsesa, trabaho ko iyan. Anya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang pangangalaga sa iyo at sa inyong anak ang aking utang na loob sa inyong yumaong ama. Naramdaman ko ang isang kakaibang init. Ito ang kilig na hindi ko naramdaman kay Rico. Ang kilig ng pagiging tunay na pinahahalagahan, protektado at ginagalang. Ito ay ang init ng pagtitiwala at loyalty. Isang bagay na perpekto dahil alam kong hindi ito kailanman magiging higit pa sa paggalang na yon. Ito ay isang ligtas na lambingan sa gitna ng aking paglalakbay. Pagdating namin sa aking bagong penthouse, inilagay ko si Amansinaya sa kanyang kama na gawa sa pinakamahusay na linen na ginawa ng ilustre. "Mama," sabi ng bata, "gising na." Sino yung lalaking mukhang malungkot sa palasyo? Hindi ko kailangang magpaliwanag, ngunit nilapitan ko siya at hinaplos ang kanyang buhok. Ang lalaking yon, Amansinaya, ay isang tao na nakalimutan kung gaano kahalaga ang pamilya. Ikaw at ako, tayo ang ating pamilya ngayon. At sisiguraduhin kong ang ating pamilya ay magiging mas malakas kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Sa aking silid-aralan, nakaupo ako sa aking bagong mesa. Ang amoy ng mga bagong libro at leather ang pumalit sa amoy ng luma at amag. Naglagay ako ng isang maliit na bote ng essential oil na may amoy ng lavender, ang aking paborito, na nagpapagaan ng isip. Inutusan ko si Mang Jess na kumuha ng mga ulat tungkol sa magbanwa. Ano ang ginagawa nila, Mang Jess? Si Doña Imelda ay nagtitinda ng mga lumang tela sa isang maliit na fair sa kanto ng kanilang dating baryo. Ang kanyang mga disenyo ay nananatiling luma at walang sigla. Walang bumibili. At si Rico? Wala siyang ginagawa. Umuuwi siya, umiinom, at nagtatanong sa mga tao. Mukhang hindi niya matanggap na ang lahat ay nawala. Nakita ko siyang nagtangkang kausapin ng isa sa ating mga security guard, marahil para magtanong tungkol sa'yo, ngunit pinaalis siya. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Hayaan mo siyang magtanong. Hayaan mo siyang magdusa sa pag-alam na ang lahat ay nasa harap niya, ngunit hindi niya ito maabot. Isang bagay na nakakuha ng aking pansin sa ulat ng seguridad ay isang maliit na detalye. Si Rico ay madalas na nagtatanong tungkol sa isang tiyak na abogado. Ang parehong abogado na tinawag ko para magpatupad ng pagkuha ng kanilang ari-arian. Mang Jess, iyon bang abogadong yon ay may kaugnayan sa kanyang ina? Nag-alinlangan si Mang Jess. Sa aking pagkakaalam, ang abogado na yon ay dating nagbigay ng payo kay Doña Imelda sa isang lumang debt dispute niya ilang taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ko alam kung meron pa silang koneksyon ngayon. Isang loose end. Isang tao na posibleng maging tulay sa kanilang pagbabalik, o baka isang tao na kailangan kong bantayan ng mas malapit. Nang isara ko ang mga papeles, tumingin ako sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila isang milya-milyong bituin na naghihintay na abutin. Hindi na ako natatakot. Ang aking nakaraan ay isang apoy na nagpukaw sa akin. Sa kabilang banda, sa isang madilim at maliit na bahay sa isang hindi kilalang bahagi ng lungsod, si Rico ay desperadong naghahanap ng kanyang lumang cellphone. Kailangan niyang tawagan ng isang tao. Ang tanging tao na sa tingin niya ay makakapag-ayos nito, ang kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang lumang numero ni Imelda, hindi na ito gumagana. Dahil sa kanyang desperasyon, nagdesisyon si Rico na gawin ang pinakamatapang na bagay na maaari niyang isipin. Magpapadala siya ng isang mensahe na sigurado akong maaabot ang chairman ng direkta. Isang bagay na alam niyang
mapapansin. Sa gitna ng kanyang inuupahang maliit na kwarto, isang lugar na mas maliit pa sa dating storage room ng ilustre, nakaupo si Rico sa isang lumang silya na halos hindi na matibay. Ang kuryente ay madalas mawala at ang pag-iisa ay nagpapalakas sa kanyang pagsisisi. Mang Jess! Ang kanyang tinig ay nanginginig nang tumawag siya sa pangalan ng tagapag-alaga gamit ang isang lumang public phone na halos walang signal. Mang Jess, ito si Rico. Kailangan kong magpadala ng sulat sa chairman. Kailangan kong humingi ng tawad. Ginoong Rico, ang tugon ni Mang Jess ay formal, malayo at walang anumang init. Ang chairman ay hindi tumatanggap ng personal na komunikasyon mula sa labas. Lahat ay dumadaan sa aking opisina. Mang Jess, pakiusap. Ito ay tungkol sa quality control. Alam ko kung paano ibabalik ang tiwala ng mga tao sa ilustre. Kailangan lang niya akong pakinggan. Pakiusap, Mang Jess. Para sa bata. Ang pagbanggit kay Aman Sinaya ay isang matinding dagok kay Mang Jess. Sige, Ginong Rico. Magpapadala ako ng courier para kunin ang inyong mensahe. Ngunit huwag kayong umasa. Ang chairman ay hindi madaling patawarin. Nang isara ni Rico ang telepono, naramdaman niya ang isang pagod na hindi nagmumula sa pisikal na pagod, kundi sa pagkaubos ng kaluluwa. Hindi niya alam kung anong impormasyon ang ipapadala niya, kung ano ang sasabihin niya na magbibigay sa kanya ng pagkakataong makita muli ang kanyang anak. Sa kabilang banda, tinanggap ni Mang Jess ang sulat na nakasulat sa magaspang na papel sa isang sulok ng isang maruming mesa. Ang liham ay puno ng mga pangako ng pagbabago at pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Luwalhati, sabi ni Mang Jess nang ipasok niya ang sulat sa shredder bago pa man ito makarating sa akin. Hindi natin maaaring hayaang magbigay ito ng kahit kaunting pag-asa sa kanya. Hindi pa siya nagbabayad sa lahat. Tinitigan ko ang umaagos na papel na ginawang pulbos. Ang aking mukha ay walang ekspresyon. Tama ka, Mang Jess. Ang pag-asa ay isang bagay na dapat niyang paghirapan at hindi sa pamamagitan ng isang sulat. Ngunit ang aking kalooban ay nagbigay sa akin ng bahagyang pag-aalinlangan. Ang pag-iwas ba sa komunikasyon ay magpapalakas sa aking panalo o magpapalalim lamang sa kanyang pagsisisi? Samantala, si Imelda ay nagtangkang magtayo ng isang maliit na tindahan ng tela sa isang kanto. Ang kanyang mga produkto ay luma. Marami sa mga ito ay ang mga disenyo na matagal nang hindi na ginagamit ng ilustre. Isang matandang babae ang lumapit sa tindahan ni Imelda. Mayroon bang silk na may kulay blush pink dito, Aling Imelda? Ang kulay na yon ang paborito ng aking apo. Wala na yan, nene. Ang mga ganoong klase ng tela ay galing sa mga taong mayaman na. Iba na ang uso ngayon. Sagot ni Imelda. May pagkainis sa kanyang boses. Sayang naman, sabi ng dalaga at umalis. Pagkaalis ng dalaga, lumapit si Aling Nena na may dalang isang basket ng gulay para kay Lulu. Nakita mo ba yon, Imelda? Hindi ka pa rin marunong makinig sa kung ano ang gusto ng mga tao. Hindi ka na talaga marunong magbago. Nagngalit ang ngipin ni Imelda. Manahimik ka, matandang tagapagbigay ng pagkain. Ang iyong mga tinitinda ay mas maganda kaysa sa iyong dila. Ang paghaharap na yon ay naging isang maliit na entertainment sa mga kapitbahay at mabilis na kumalat ang balita na si Imelda ay naghihirap at nagbebenta ng kanyang mga lumang tela sa napakamurang halaga. Sa opisina ko, nakita ko ang mga larawan ng maliit na tindahan ni Imelda. Ang kanyang mga disenyo ay talagang walang buhay. Mang Jess, ihanda mo ang team ng marketing. Gusto kong bilhin ang lahat ng natitirang inventaryo ni Doña Imelda. At gusto kong i-rebrand ang mga ito bilang limited edition vintage collection. At gusto kong ibenta ito sa isang napakataas na presyo. Nagtaka si Mang Jess. Bibili natin ang kanyang mga kalakal luwalhati. Bakit? Hayaan natin siyang makita
na kahit ang kanyang mga desperadong pagtatangka ay magiging tagumpay sa ilalim ng aking pangalan. Kailangan niyang maramdaman na kahit ang kanyang kasamaan ay nagiging pera ko. Ang desisyon na bilhin ang mga lumang tela ni Imelda ay nagdulot ng isang maliit na kaguluhan sa mababang antas ng merkado. Ang vintage collection ng ilustre ay mabilis na naubos. Ang mga sosyedad ay naguunahan sa mga lumang disenyo, hindi alam na ang kanilang binibili ay ang mga kalakal na isinantabi ni Imelda sa basura. Ang balita ay umabot sa kanto. Si Imelda ay nagtaka kung sino ang bumili ng lahat ng kanyang stock sa napakataas na presyo. Nang makita niya ang anyunsyo ng ilustre tungkol sa pagbebenta ng vintage collection na naglalarawan sa mga disenyo bilang kakaiba at may kasaysayan, siya ay hindi makapaniwala. Hindi! Ang mga yan ay sa akin. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tila isang basag na banga. Si Rico, na nakarinig sa kanyang ina, ay sumilip sa pahayagan. Ang paglalarawan ng mga disenyo ay nagdala sa kanya ng isang matinding pag-aalala. Ang isa sa mga disenyo ay ang pattern ng shawl na ipinangako niyang gagawin para sa bata. Ang kanyang unang regalo na hindi niya naibigay. Inay, ang mga ito ang mga disenyo ni Lulu. Ang mga ito ay hindi sayo. Sigaw ni Rico. Patahimikin mo ako. Ang lahat ay sa akin. Ako ang nagpabigat sa kanya. Sigaw ni Imelda. Ang katotohanan ay hindi na maitago. Kahit paano, ang tagumpay ng ilustre ay nagpapakita ng kanilang kabiguan sa mas malalim na paraan. Sa opisina ko, habang tinitingnan ko ang mga profit margin ng vintage collection, naramdaman kong ang aking tagumpay ay hindi pa kompleto. Kailangan kong makita ang epekto nito sa kanila ng harapan. Mang Jess, kailangan kong bisitahin ang dating lugar natin. Kailangan kong makita kung paano sila naghihirap, hindi lang sa pamamagitan ng mga ulat. Luwalhati, mapanganib iyon. Sagot ni Mang Jess. Hindi na ako ang Lulu na iniiwan mo sa ulan. Mang Jess, ako ay luwalhati ilustre at ang takot ay nasa kanila na ngayon, hindi sa akin. Isang gabi, nagpanggap ako na isang mamahaling client na naghahanap ng lumang bahay na may sentimental na halaga sa lugar na yon. Sa isang itim na limousine na tila hindi nababagay sa kanilang lugar, dinala ako doon. Nang makita ko ang bahay, ang hagdanan, kung saan ako natumba. Isang alon ng init ang dumaloy sa aking dibdib, ngunit ito ay hindi ng pagmamahal, kundi ng pagpapasiya. Nang buksan ni Rico ang pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Lulu, ito ka ba? Nasa likod ako ng tinted na salamin ng kotse. Hindi ako si Lulu. Ako ang inyong potential buyer. Narinig ko na ito ay isang bahay na may kasaysayan. Naghagisa ng tingin si Rico at Imelda. Ang kanilang pag-asa na baka ako pa ang magligtas sa kanila ay tila isang huling sinag ng araw. Oh, maraming kasaysayan, maraming alaala. Sabi ni Imelda, ang kanyang tinig ay tila pilit na matamis. Ang aming anak ay narito. Maaari mo siyang kausapin tungkol sa mga negosyo. Wala akong oras para sa mga alaala, sabi ko. Gusto ko lang ang presyo. Kung hindi kayo magdedesisyon ngayon, kukunin ko ang isa pang bahay na nakita ko sa kanto na may mas magandang pundasyon. Nang marinig ni Rico ang salitang foundation, napaatras siya. Ang bahay na ito ay ang kanyang pundasyon at ngayon ibinibenta niya ito sa isang estranghero. Hindi namin maibebenta ngayon. Kailangan naming mag-isip. Sigaw ni Rico. Sa loob ng 10 minuto, sabi ko, at binaba ko ang window ng bahagya. Kung wala akong offer, aalis na ako. Sa loob ng kotse, ngumiti ako. Ito ang aking final act bago ang climax. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng pag-aalinlangan bago ko tuluyang sirain ang kanilang natitirang dangal.
Ilang minuto na ang lumipas, Mang Jess? Tanong ko. Ang aking tinig ay mahina. Habang nakikita ko ang dalawa sa labas na nag-aaway sa tapat ng aking sasakyan. 5 na. Luwalhati, sila ay nag-aaway na. Huwag mo silang gambalain. Hayaan mong makita nila ang kanilang sarili sa pagbagsak. Sa labas, si Imelda ay nagmamadali na. Pilit na hinila si Rico. Marco, ibigay mo na sa babae iyan. Kahit anong gawin mo, hindi tayo makakatakas dito. Hindi ko ito maibebenta, inay. Ito ang bahay kung saan kami nagpakasal. Ito ang bahay kung saan nanirahan si Amansinaya. Ang pagbanggit sa pangalan ng bata ay parang isang sumpa na bumalik sa kanya. Tila nabasag ang kanyang paninindigan. Sige na, kailangan natin ng pera. Sigaw ni Imelda, halos hindi na makontrol ang sarili. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, tumakbo ako palabas. Ang hangin ay malamig na ngayon, ngunit hindi na ako nakaramdam ng lamig. Sapat na, sabi ko. Ang aking tinig ay nagdala ng isang awtoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa akin. Tapos na ang pagsubok. Hindi ko kailangan ang bahay ninyo. Napatingin sila sa akin nalilito. Hindi mo kailangan? Hindi na kailangan. Dahil kinuha ko na ang lahat ng bagay na mas mahalaga kaysa sa mga dingding at bubong. Sabi ko, itinuro ang aking dibdib. Ang aking kaligayahan, ang aking dangal, at ang aking anak. Ang mga yan ay hindi ninyo kailanman maibabalik kahit na ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong pag-aari. Humarap ako kay Rico. Rico, sa lahat ng iyong takot, sa lahat ng iyong pagsunod sa iyong ina, pinatay mo ang isang bagay sa loob ko. Hindi ako maghihiganti sa iyo. Hindi ko guguluhin ang natitirang buhay mo. Iyon ay magiging iyong sariling kaparusahan. Lumingon ako kay Imelda. Doña Imelda, ang iyong kapalaran ay nakita na sa iyong mga kamay. Ang pagiging mahirap ay ang paghahanap ng halaga sa kung ano ang mayroon ka, hindi ang pag-iwan sa kung ano ang wala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na tila pinupunit ang natitirang bahagi ng aking pananahimik. Ito ay hindi galit, kundi ang panghuling pagpapalaya. Pinatatawad ko kayo, sabi ko. Ang aking tinig ay halos isang bulong. Ngunit ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugang pagbalik. Ito ay nangangahulugang pagpapalaya sa aking sarili mula sa inyo. Maghanap kayo ng ibang pag-asa. Nang umalis ako, hindi ko na sila tiningnan muli. Hindi ko na kailangang makita ang kanilang pagbagsak dahil alam kong ito ay kasama nila sa bawat sandali ng kanilang buhay mula ngayon. 1 taon ang lumipas. Ang Illustre Group ay hindi lamang nakabawi, kundi ito ay lumago ng mas malaki, mas matatag. Ang aking mga disenyo ay nagbago ng takbo ng industriya. Sa isang malaking pagdiriwang sa isang rooftop bar, kasama sina Mang Jess at ilang matapat na empleyado, ipinagdiriwang namin ang tagumpay. Luwalhati, sabi ni Mang Jess, nakangiti na may luha sa kanyang mga mata. Pinatunayan mo, ikaw ay mas malakas kaysa sa inaakala ng sinuman. Si Amansinaya, na ngayon ay isang batang may ngipin na humuhulga sa kanyang nangiti, ay tumakbo sa akin at inabot ang isang maliit na bagay na gawa sa kahoy. Mama, ito ang trophy ko para sa iyo. Ikaw ang pinakamagaling na mami sa buong mundo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang buhok ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kita ng kumpanya. Ito ang aking tunay na kayamanan. Sa isang tahimik na sulok, nakatayo ako. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Hindi ako nag-iisa. Si Mang Jess ay nakatayo sa malayo, nagbibigay ng espasyo, ngunit alam kong naroon siya. Sa wakas, nahanap ko ang kapayapaan. Hindi sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal na aking ibinigay at natanggap mula sa aking anak at sa pagtatayo ng isang imperyo na nagpapatunay sa aking halaga.
Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang maliit na bahay na binili ng mga dating empleyado ni Imelda mula sa kanila sa mababang halaga, nakita ng isang tagapag-ulat si Imelda na naglalaban ng damit sa labas. Ang kanyang mga kamay ay matigas, hindi dahil sa pagtatrabaho, kundi dahil sa kawalan ng pag-aalaga. Si Rico ay wala roon. Iniwan niya ang kanyang ina, hindi sa galit, kundi sa kahihiyan. Nagtrabaho siya bilang isang trooper sa isang malayong probinsya. Umaasa na sa paggawa ng pisikal na trabaho, mabubura niya ang kanyang alaala ng aking pag-alis. 7 taon ang lumipas. Ang gala ay tahimik na nakatiklop. Ang mga magbanwa ay nagbayad ng kanilang utang sa kanilang sarili. Si Rico ay hindi na nagtangkang makipag-ugnayan. Isang beses sa isang taon, nagpapadala siya ng isang liham kay Mang Jess, hindi kay Lualhati. Ang mga liham ay maikli, nagtatanong lamang tungkol sa kalusugan ni Aman Sinaya. Ang kanyang tono ay nagpapakita ng isang taong naghahanap ng kaligtasan sa pag-alam na ang bata ay ligtas. Siya ay naghahanap ng patawad, pagpapatawad, sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa isang malayong distansya. Si Doña Imelda ay namuhay ng simple sa bahay na kinuha ng mga dating biktima. Walang nakita sa kanya ang dating kasakiman. Tanging isang matandang babae na nag-aalaga sa kanyang mga pangangailangan nang walang reklamo. Ang kanyang hukom ay ang kanyang sarili na nagdudusa sa alaala ng gabi ng ulan. Si Aman Sinaya ay isang masiglang dalagita, mahusay sa business at may puso na kasing init ng kanyang ina. Ang kanyang buhay ay puno ng pag-asa. Si Lualhati ay nakatayo sa kanyang balkonahe, hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Siya ay nagtatagumpay, hindi dahil sa pagkawasak ng iba, kundi dahil sa pagtatayo ng sarili. Ang hustisya ay naisakatuparan, ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa pagpili na huwag nang lumingon sa nakaraan. Mama, tanong ni Aman Sinaya, natawad mo na ba talaga si Papa? Tumingin si Lualhati sa karagatan, sa lugar kung saan hindi na makikita ang anuman. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa sarili natin, anak. At ngayon, matagal na akong malaya.